isang ano po ito, masigasig na ating Chief of Police at ito rin po ang ano po natin, lecturer dyan sa ating mga ginawang VIP security seminar po sa ating mga kapulisan dito sa Sulu PPO. Sir, baka ano ka muna tayo, bati muna tayo sa ating tagapakinig. Thank you, Sir Briones. First of all, I would like to greet all listeners of 87.9 FM Radio. And to all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito sa inyong magandang station. Thank you po. Maloy, yung ano pala natin, ano ang maipapaabot natin sa ating mga, mai-inform natin yung mga ating mga kababayan, especially yung mga doon sa sa nasasakupan sa Loob Municipal Police Station, municipality ng Loob. Ano yung mga accomplishments nyo, ano yung mga activities nyo na ginawa doon? Yes sir, unang-una po pala, ang Loob po ay nakabase sa 2nd District ng Sulu po. Doon po yan, medyo malayo po na kung saan ang activity po lagi ng ginagawa ng aming istasyon ay nagkakandak po kami ng nung last week sir, we are conducting gift giving sa 3 barangay. Then also yung drug operation namin andun pa rin po palagi. Ini-maintain po natin yan para maiwasan po natin yung pagkalat ng droga sa aming munisipyo, lalo na po dun sa mga liblib na lugar ng Loob. Kaya talaga pong ginagawa po talaga namin ng paraan na mahuli o mabigyan sila ng mga warning para hindi po talaga makapag-penetrate sa aming munisipyo, lalo na po doon sa aming lugar na pinagkakaingatan na aming mahal na congressman. At yung nakaraan naman po, may nag-surrender din po ng loose firearms. Papasalamat po tayo sa tulong po ng mga barangay officers na talagang masigasig na nagbibigay tulong para sa istasyon, at may bigay din po nila ang kanilang tulong para maiwasan po yung hindi inaasahang pangyayari sa pagmamagitan ng paggamit ng baril. Kaya, how about naman yung natin, activities natin regarding sa preparations dito sa ating local and national elections? Okay sir, actually po sir, this coming election, nagpapasalamat po tayo dahil ang ating pong mga kandidato sa Loob ay pinapaalam po na unopposed, starting po sa mayor down to councilor. Kaya po medyo peaceful po ang aming halalan this coming election dito po sa Loob. Ay nagpapasalamat po talaga kami dahil nagkakaisa po ang Loob na talagang wala pong kalaban. Binigay po nila ang kanilang suporta sa incumbent na mayor down to councilor. Maraming salamat naman kung gano'n. At mabawasan yung ating iniisip pertaining dyan sa pagkandak natin ng safe and honest and siyempre orderly na elections. May Sir, mayroon akong nakikita mga post recently sa social media ng Public Information Office natin. This is, it talks about the road safety. So, alam natin yung 2nd District is may malapad na kalsada. And some of those na based sa experience and posted, unfortunately hindi reported sa mga municipal police stations, yung mga road accidents natin. And I think this is the reason why our provincial governor, nonetheless provincial governor of Sulu, Abdul Shakur Emtan, have given directives doon sa pag-localize ng mga ordinances, yung i-refrain natin yung mga stray animals na maggalak sa daan. So I can remember, pati si Sir Casey Gutierrez ay nagpaalala din doon during the visit sa mga chief of police, kasama na rin doon si Sir Agarin. Sir, maghingi lang ho kami ng update pertaining to the ordinances on the prohibition of stray animals doon sa mga public roads or national roads natin, sir. Yes sir, napakaganda pong tanong regarding po dyan sa mga yung animal barricade po dyan sa kalsada. Especially, nung last week po, nagkandak na rin po kami ng paghuhuli ng mga nakakawalang baka, kambing. Actually, kasama po namin dyan ang Philippine Army. Sa pangunguna po ni Lieutenant Gaitera ng Alpha Company. Nakakuha na po kami ng 4 na baka. Yun, medyo malungkot po sila, pero talagang kailangan po dahil po sa safety ng ating mga mamamayan, especially yung mga motorista.
na especially kapag gabi, hindi nakita dahil may mga parts din po na hindi natin masasabi na medyo malilim. Yes. Nabubulaga yung mga motorista, minsan nababangga nila yung animal. That's why sa tulong po ng ano na yan, ng sa Ordinansa. Yung ordinansa. yung ordinance na yan ay talagang mapipabril. At saka malalaman din po ng mga may-ari ng hayop na talagang may ordinansa ang government natin na talagang pag nahuli ang mga ano nila, mga baka nila, kambing nila, mga alaga nilang hayop ay talagang hindi na po binabalik sa kanila. Kaya ngayon po aware na sila. Nagpapasalamat din po kami sa ordinansa na yan na sa ganun maiwasan po talaga yung aksidente sa kalsada. Thank you po. Okay sir, I think binigyan na tayo ng update ng COP ng Luok. And this indicates na napaka-serious talaga nitong problema. So, despite the fact that the entire province of Sulu is generally peaceful, tumataas naman kung titingnan natin yung ating mga public safety index, which includes yung mga road accidents, vehicular accidents na nakikita natin. Siguro dahil na rin sa paglago ng ating ekonomiya, lumalawak ang ating sakop, dumarami yung tao, may mga motor. So, I think it's about time na yung mga tao na to di, they have first pa second district, mag-aware kita nyo sindi mga kahayop-hayopan ang ini pag-buloy na to. Sababin hayop, bukon siya sa bayaran. Hindi ho dapat nasa daanan yung mga ating mga alagang hayop. Dapat to maging responsable owner tayo. So, yun ho ang panawagan ng ating governor at saka ng lahat ng mga mayors natin. I think nag-adhere sila sa lahat noon at gagawa yung iba na wala pang ordinance. I think matagal hong ordinances to, sir. So, binabalik po natin kasi naaalarma ho tayo dahil sa dami ng mga nangyayaring road accidents. So, kawawa din ho yung mga victim nito. Hindi naman natin pwede parusahan yung mga hayop because of that negligence. So, in fact, the accountability lies on the owner. Hindi ho po pwede. Kasi mababanggit ko yung sa Kaluang, pag nakabangga ka daw ng nabangga yung sasakyan ng hayop, obligado yung may-ari na palitan kung anong parts ng sasakyan yung nasira. So, yun ho ang patakaran. So, I think this would be a lesson for our listeners na seryosohin ho natin. Huwag nating pabayaan ang ating mga alagang hayop kasi responsibilidad ho natin yan. Para sa safety ng ating mga yes. So, this all talks about public safety ng ating mga riding public. Pupunta na nila yung mga hayop nila. Yes sir. At the same time, ay mabaya ko din i-add yung mga pagbibilad ng kape. O hindi lang mo ito para mga hayop. May mga pagbibilad doon ng kape, particularly na dito sa may bayan ng Patikul. Panawagan mo natin na please. Yung daan, hindi pinagawa. Yes. Hanggat maaari po, iwasan na natin para hindi to tayo makadisgrasya ng ating mga kabayan. Especially sa mga nakamotor? Yes. Ano yan? Hazardous siya. Itong si Sir sa Luok po is si Sir Agarin. Alam kong napapansin yan kasi si Sir Agarin, lahat ng daanan from 2nd to 1st district, dinadaanan niya. So nakikita ho ni Sir kung ano yung mga nangyayari sa daan. And to be factual, para makarelate ang ating mga listeners, marami, mataod ka mo mga maglalaway-laway din sa 1st pa 2nd district, bukon ka mo awam ha ini. So bilang pagsambag simparinta mga kahalan ini, sa mataod din sabi mga mag-text, mataod din magbayta, nahati ko ha, amoy nila ng tikduhan na supaya manglangin na imparinta, isim mga kahalan ini. So ando, kamo mga magbubuhad si mga bubuharon, lariabdan ng mga kahawa, buwan na kamo pantay, ang ibubunaran. In kamo isang magpapasot si mga kahayop-hayupan nyo, ando, bang makadyari, ay nakamu magpakadto pakarandanan, supaya maiwasan na to yung mga problema, very. Bilang tawang nyo na ng mga rinta, pakanya-pakanya kauman, sir, di ba? Dapat magtulungan ho tayo. So, hindi lang ho kaya ito ng ating kapulisan, ng ating mga armed forces, ng ating mga local government units, kung hindi ho kayo magko-cooperate. So, it's about time na mag-cooperate ho tayo. Kasi at the end of the day, hindi naman kung sino-sino mag-benefit dito. Lahat ho tayo is mag-benefit. So, yun lang kung sana, sir, ang masasabi natin. And of course, yung nabanggit natin kanina, sir, na mga gift giving na ginawa ng local PS, sir, pwede mo pa bang elaborate sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga ginagawa nila, sir? Especially sa mga Community Affairs and Development Unit activities nila, sir. Yes, sir. Yung gift giving na ginagawa po ng Luok MPS sa mga barangay, kasama din po doon yung awareness na binibigay namin sa kanila. Especially nga po yung ordinansa na yan, isinasabay lang din po namin. Pagbibigay ng mga konting tulong, bigas, sardinas. So,
simpleng pack para sa kanilang pamilya. At the same time, nagbibigay din po kami ng information regarding dun sa mga hindi pwedeng gawin at gawin ng kanilang community, especially yung mga alaga nila, itabi nila, para in case na hindi pag-istorbo sa daan. At pangalawa, yung mga maling gawain, like for example, yung mga gambling, especially illegal drugs, huwag nilang kukundinahin yan kasi medyo sabi nga namin sa kanila, masama po talaga ito sa community. Yung maapektuhan ng community natin. Kapag nag-drugs ka, nagsugal ka, at wala ka ng panggamit ng mga yan, mapipilitan kang magnakaw. That's why makakagawa ka ng krimen. Sa mga ganyang activity na ginagawa namin, binibigay din po namin sila ng information kung ano po yung tama at mali sa pagbigay ng living na ito. Tsaka nga pala, yung drug operation namin talagang kasi ayaw po ng ating mahal na mayor at congressman yung pagdating sa drug talagang against siya sa drugs. That's why